Well, ang pinakamalapit na, hinog na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Kung lahat kami talagang pinupunteriya. Bukod kina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Francis C. Escudero at Senator Rodante Marcoleta na binabanggit ng Ombudsman na mga iniimbestigahan at nakatakdang makasuhan. Nakatakdang i-refer naman ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa Department of Justice ang reklamong obstruction of justice laban naman kay Senator Robin Padilla. Senator Amy Marcos, ibinulgar na tinatarget ng pamahalaan na pabagsakin ang grupo ng majority sa Senado. Welcome back to Kakibat TV. Mainit pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon ang ginawang pag-walkout sa Senado ng mga minority bloc na kung saan umani ito ng iba't ibang reaksyon ng publiko nang biglang tinalikuran ng grupo ang majority sa gitna ng kanilang argumento. Kung matatandaan, bago maganap ang sesyon sa Senado, ay nauna nang humarap sa media si Ombudsman Remulla na kung saan naglabas ng pahayag na tila nananakot sa isang membro ng majority na si Senator Jinggoy Estrada na handa nang pipirmahan ang kaso laban sa senador. Well, ang pinakamalapit na, hinog na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Sa Huwebes, inaasahang isasampa ng Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada. Isa sa mga pinagbasehan ng Ombudsman ang rekomendasyon ng National Prosecution Service o NPS ng Department of Justice. Kasama umano kasi si Estrada sa kalakaran ng pagkuha ng 30% na kickback sa mga flood control project. Ang impormasyon galing sa mga insider o kasabwat sa proyekto tulad din ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Director Gerard Opalencia at DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na mga state witness na ngayon. Kumayahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso laban kay Senador Jinggoy Estrada sa Huwebes, susunod na ang proseso ng paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay Estrada, ikukonsulta niya sa mga abogado ang mga reklamo. Well, if this is the price that I have to pay for standing on my own principles and what I believe in, so be it. Politik ka ba sa tingin mo, sir? Your guess is as good as mine. Tumanggi siya magkomento nang tanungin kung itinuturing niya bang panggigipit ang inihahandang kaso. No comment. Basta ang alam ko, sabi na LBRMO, wala akong insertion. Katulad ng sinasabi nila, ng first Blue Ribbon Hearing Committee, yung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion. Nagkataon na dito sa LBRMO, wala silang record na ako ay may insertion ito ng halaga. Ganyan din ang depensa ni Estrada nang lumabas ang DOJ resolution na nagre-rekomenda ng kasong plunder laban sa kanya. Batayan niya sa record ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office, walang record na may insertion siya sa budget. Internal nila yan, wala ko ano dyan. Kasunod ni Estrada, si Senator Joel Villanueva naman ang nakatakdang kasuhan ng Ombudsman. Baka 2 linggo pa. Yan ang isang hinog na rin. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ng gusto yung pagkakalahad ng impormasyon at ng ebidensya na kasama nito. Plunder rin. Sinubukan naming makuna ng pahayag si Senador Villanueva. In 2 weeks daw, sabi ng Ombudsman. Bukod kina Estrada at Villanueva na parehong majority senators, merong 9 hanggang 10 senador pa ang iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay sa flood control projects pero hindi pinangalanan. Pero itinanggi ni Remulla na ginigipit nila ang mayorya sa Senado. May hinaharap ding reklamo si Majority Senator Rodante Marcoleta pero para sa mga hiwalay na reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa batas laban sa pagtanggap ng mga regalo ng mga pampublikong opisyal. Dahil yan sa umunay pagtanggap niya ng donasyong 75 million pesos mula sa ilang individual. Lahat ng ebidensya dito galing din sa kanya. Sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority. Hindi nyo pinapahirap. Hindi. Ano yan?
Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. Iniimbestigahan din si dating Senate President Francis Chis Escudero kasama ang ilang kongresista tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Rimulya, 2 kaso ang inihahanda laban kay Romualdez. Isa pang money laundering case na mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. First time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Kaugnay ito sa 2024 at 2025 national budget, partikular ang pagpasok umano ng flood control budget sa small committee. Pero pinahihirapan umano sila ng Committee on Appropriations. Pinapasapina namin yung record sa small committee at the Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Ang hinahanap mo rito, yung amendments na wala man sa record na yung insert na lang sa loob ng final version ng budget. Wala pang tugon dyan si House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing. At dahil nga sa mga nakuhang source na impormasyon ng majority ukol sa plano ni Ombudsman Rimulya na di umano pipilayan at tinatarget ang grupo ng majority sa Senado, ay gumawa agad ng panukala si Senador Rodante Marcolita para kontrahin ang plano ng kalaban. Ngunit tila kasama na nga siguro sa drama ng minority na kung sakali dihado o matatalo sa argumento ng majority ay gawin na ang kanilang scripted na plano na mag-walk out sa gitna ng debate. Mainit ang diskusyon ng talakayan sa Senado kanina ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang rules para mapayagan ang remote o virtual na pagdalo sa mga sesyon ng Senado. Nauwi ito sa pag-walk out ng minority senators. Common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo, di ba? Common sense. Give way, guys. Give way, please. BS. Give way O po. ano yung mga rules. Sir, give way po. Hindi tayo lukuhin. Palabas, sir. Bakit po? This is a travesty of our rule. Binabraso ng mga kasamay. Sir, bakit po kayo nag-walkout? Kasi mali yung gagawin nilang pagboto eh. Mali pa kayo sa mga rules, mali yung proseso. Wala pa ng debate sa substance. Bakit po sa tingin nyo gusto nilang mangyari ngayon yon? Hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules. Noong May 11, pagpasok ni Senador Bato de la Rosa at pagpalit ng liderato ng Senado, nagmosyon si Senador Marcoleta na amyendahan ng Rule 14 at magdagdag ng paragraph sa Section 41 para payagan na makadalo at makalahok sa sesyon sa pamamagitan ng teleconference, video conference at iba pang virtual and electronic means ang isang senador. Ngayong gabi, sinabi ni Acting Majority Leader Joel Villanueva na ibinabalik na sa plenaryo ang pagpapasya sa mosyon ni Marcoleta na unang na-refer sa Committee on Rules. Agad itong kinutulan ni Senador Ping Lacson lalo't na-refer na raw ito sa komite. Pero gate ni Senate President Alan Peter Cayetano, pwedeng magpasya sa isang mosyon ang plenaryo na mas mataas sa isang komite alinsunod sa Rule 136 ng Senado. Tutol dito si Senador Kiko Pangilinan at kaisa niya si Senadora Risa Ontiveros na sa Lunes pa pwedeng pagbotohan ng mosyon ni Marcoleta dahil ngayon lamang daw nagmosyon si Marcoleta matapos ibalik sa plenaryo ang mosyon niya noong May 11. Ito pong motion na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong motion po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi ito tinanggap ni Ontiveros. Sinuspinde ang sesyon pero makikitang patuloy pang nagdidiskusyon sina Marcoleta at Ontiveros. Pagbalik ng sesyon, ang nais si Senate President Cayetano, pagbotohan na kung pwedeng talakayin ba nila ang amendment ni Marcoleta. We're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May I reiterate my motion. Git ni Senador Erwin Tulfo, pwede lang ang virtual na pagdalo
kung may force majeure o national emergency. Baka raw dahil may makukulong na senador kaya minamadali ng mayorya ang pagbabago ng rules. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question is, Madam Chair. why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, this Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam Madam President. Chair, the We recognize gentleman Senator- is out of Senate order because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. Nagsasalita pa si Cayetano nang maganap na ang walkout. Hearing on the blue ribbon of that control, mapabanggit ka rin. You do not make that kind. Tangi si Senate Minority Leader Tito Soto ang naiwan sa plenaryo sa hanay ng minorya. Kalaunan ay inadjourn din ang sesyon dahil sa kawalan ng quorum. Life goes on. At kanilang umaga nga ay humarap sa isang interview si Senador Amy Marcos para isiwalat ang kanyang nalalaman. Nauna nga sa kanyang binitiwang salita ay ang ukol sa mga kaganapan ngayon sa Senado na tila lahat isinisi sa grupo ng majority. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung blue ribbon. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado, doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi ng unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. May ganun eh. Hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang meta pang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganon. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Hindi naman tama yung ganon. So, magka-caucus pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkaka-meeting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So, tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon dahil para sa akin gusto ko nang tutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat. Sa isang bahagi nga ng nasabing interview kay Senator Amy Marcos ay direktang sinabi nito na ginigipit sila ngayon ng pamahalaan ito'y ayon sa kanilang impormasyon na nakuha sa kanilang source. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Jed, ano yung paliwanag ni Senator Marcos? Bakit nasabi niyang ginigipit sila ng pamahalaan? Ayon kay Senator Amy Marcos, mayroon na umanong case build-up na ginagawa sa kanilang 13 miyembro ng Senate Majority. Inihayag ngayong araw ng presidential sister na si Senator Amy Marcos
na tila pinupunterya umano sila ng pamahalaan. Ito ay matapos i-anunsyo kahapon ng Office of the Ombudsman na posibleng formal ng kasuhan ng plunder at iba pa si Senator Jinggoy Estrada. At bukod sa nasabing senador, ay may ilan o iba pang mambabatas ayon kay Ombudsman Crispin Remulla ang kanilang iniimbestigahan at posibleng makasuhan sa mga susunod na araw. Ayon sa impormasyong ibinahagi ni Senator Marcos, may mga tumatawag at nagte-text umano sa kanila mula sa law enforcement agency na mayroon na umanong case build-up na ginagawa sa kanilang mga miyembro ng mayorya. Pakinggan natin ang pahayag ng senadora. Kung lahat kami talagang pinupunteriya. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagki-case build up na raw. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Whether this is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, will not proceed. Hindi naman maganda ito, lalo tinaharap natin ang napakatinding emergency. Bukod kina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Francis C. Escudero at Senator Rodante Marcoleta na binabanggit ng Ombudsman na mga iniimbestigahan at nakatakdang makasuhan. Nakatakdang i-refer naman ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa Department of Justice ang reklamong obstruction of justice laban naman kay Senator Robin Padilla. Kaugnay ito ng naging partisipasyon umano nito sa pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate premises madaling araw noong May 14. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!